Yahweh Adonai, Diyos ni na Abraham, Isaac at ako, Diyos na aming patuloy na pinapuri, sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Muli po Panginoon sa mga oras na ito, muli po kami ay nagagalak na makikinig na yung banal na salita sa gabi ito. Ano po nais po ninyo na iparating po sa amin sa pamagitan po na yung banal na Ebanghelyo. Kaya Ama, buksan niyo po ang bawat pusong isipan namin na magdinilay at makikinig ng iyong banal na salita. Dalangin po namin, O Lord, dalangin ko po ang iyong pong pagkilos sa apat na sulok ng dakong ito, ang iyong pong pagkilos sa bawat isa po sa amin, at kung ano man po Panginoon, o ano man pong nais po na gumagmabala po sa inyong banal na gawain ito, pinaatasan ko sa pangalan ng Panginoong Hesus, hinihingi ko sa pangalan ng Panginoong Hesus na lumayas dito sa dakong ito. All the bad spirit, I ask in the mighty name of Jesus to get out in this place. Lahat ng masamang espiritu, hinihingi ko sa pangalan ng Panginoong Hesus na lumabas ka sa dakong ito. At pinanyahan ko namin, Panginoon, ang iyong banal na salita, banal na espiritu, ang mabuting espiritu na siya po maghari sa apat na sulok ng dakong ito. Ang maghari sa dakong ito. At sa ganoon, Ama, lahat ng mga mensahe niyo po na nais niyo po iparating po sa amin sa gabi ito. Ito po ay amin pong maunawaan at ito po ay tumingin po sa aming mga puso't isipan at ito po ay mai-apply po namin sa aming pong araw-araw na buhay. Pagpalain niyo po, Ama, ang banal na salita na ating pong ihahatid. Pagpalain niyo po ang iyong pong abang lingkod. Be our provider, be our teacher tonight, Lord God. At ang katagumpayan, ang iyong pong banal na gawain ito, Lord, ay inaasa po namin sa iyong pong grasya na ibubuhos niyo po sa amin sa oras na ito, sa gabi ito. Lahat ng ito, Ama, ay aming po samagdalangin sa pangalan po na yung anak na si Jesus namin Diyos, with the intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ng Diyos na makapangyarihan. Chapter 20, verse 19 to 23. Ito po kanina, ito po yung Sabi Gospel, at tinalakay po kanina sa Banal na Santa Misa. John 20, chapter 19, verse, John chapter 20, verse 19 to 23. Ang Ebanghelyo ng Panginoon ay sa sulat ni San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng araw ng linggo, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa kaligtaan nila, sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Nang makita nila ang Panginoon, tuwang-tuwa ang mga alagad. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit, ang hindi ninyong patatawarin ay hindi nga pinatawad. Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoon Jesus Cristo. talakpakan po natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Para mahinay natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sabihin mo sa tabi mo. Sabihin mo sa tabi mo. Katabi. Excited. Sabihin mo sa tabi mo, katabi mo. Katabi. Puno ka ba ng Espiritu Santo? Puno ka ba ng Espiritu Santo? Ang tanong, Ang tanong. bakit parang walang kabuhay-buhay palakpak mo? Sabihin mo sa kapatid sa katabi mo, kaya Kaya, gusto mo gusto mo na ikaw ay maging malakas
Ikaw maging malakas. Umupo ka. Umupo ka. Yun. Umupo ka, magpahinga ka. Amen? Amen. So dito po, mga kapatid, no, sa ating binasang Ebanghelyo, ito po ay pinamagatang kong akong the reception of the Holy Spirit. No? The reception of the Holy Spirit or ang pagtanggap ng Espiritu Santo o banal na Espiritu. Amen? Kasi dito po sa ating Ebanghelyo, ito po yung paghinga ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sabi niya, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Amen? Natanggap na ba ninyo ang Espiritu Santo? Amen. Amen. So dito po ay we celebrate the solemnity of Pentecost. Ano ba sabi ni Father kanina yung Pentecost? Ano bang ibig sabihin ng Pentecost? Ha? Sabi ni Father, from the word Penta or 50. Ibig sabihin, 50 days after the resurrection of Jesus Christ. Amen? So Pentecost o ang pagbaba ng Espiritu Santo. Kasi alam naman po natin, yung ating tinatalakay ay parinig po natin ito sa mystery ng ating rosary. Ano pang mystery ng rosary ito? Ha? Ano po yung ano pa? Yung pagkakyat ng yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ang pagkakyat sa langit ngayon ay pagbaba ng Espiritu Santo. Amen? Glorious mystery. Amen? So, ito po ating siniselebrate na yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. No? O sa first reading, pinababasa doon sa first reading, ito po yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad. Ibig sabihin, yun po ang pagsisimula ng simbahan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ngayon ay sineselebrate natin yung the birthday of the church. Ay sabihin mo sa sabi mo, happy birthday. Happy birthday. Kaya kanina ginanta natin sa pagkatapos ng misa, happy birthday, no? So, sa atin naman po na sabi natin, natanggap natin yung Espiritu Santo kailan? Kailan natin natanggap ang Espiritu Santo? Hindi alam, no? Sirit na. Natanggap natin ang Espiritu Santo nung tayo ay binibinyagan. Kayo ba'y nabinyagan na? Amen. Parang wala yan ang Espiritu. Amen. Binibinyagan naman tayo, di ba? So, we receive the Holy Spirit with the time that we baptize. Amen po? And we became the temple of the Holy Spirit. Sabihin mo sa tabi mo, templo ka ng Banal na Espiritu. Templo ka ng Espiritu. Tayo maring of this. Maring of this na templo ng Banal na Espiritu. Sa ayaw at sa gusto ninyo, templo tayo ng Banal na Espiritu. Amen? Amen. Kayo ba'y nabinyagan naman na? Ito po? Amen. Amen. Kaso ng isa, may nakasilip pa rin ng Espiritu Loko. Kaya nga sa parang hindi mo tayo convinced na nananahan sa atin ng Espiritu Santo. Amen? Amen. Amen. Kasi minsan, sinutsut-tsut tayo ng ng munyo. Amen? Kaya minsan, nawawala sa atin ng Espiritu Santo. Amen pa? So, dahil po, ang pagkagka po natin ng Espiritu Santo, ang ating pag-usapan ay about sa fruit and the gift of the Holy Spirit, or the gift or the fruit of the Holy Spirit that we have received. No? So, the fruits and the gifts of the Holy Spirit that we receive, o ang kaloob at bunga ng Espiritu Santo na ating natanggap. Ilan pa? Amen. So, ilan ba ang gift of the Holy Spirit? Who knows? Everyone knows. Sabi po sa Isaiah chapter 11, verse 2 to 3. Makikita niyo doon, ano po yung regalo, ano po yung kaloob ng banal na Espiritu. So, meron po, ilan? 7. 7.
regalo ng Espiritu Santo. So number 1 po, regalo ng Espiritu Santo ay wisdom. Wisdom, may wisdom. Karunungan. Sabi po, ang karunungan daw po ay ang kakayahang makita ang mga bagay-bagay mula sa pananaw ng Diyos. No? Umatol at mag-ayos ng ating buhay ayon sa kanyang mapagmahal na kalooban. No? So, makita natin yung pananaw, no? Yung mula sa Diyos. Parang si ano lang po ito, no? Parang si Solomon. Diba? Nung si Solomon po, binigyan po siya ng wisdom na wala po sa ibang tao. Amen? Hindi kayang pagtayan ng knowledge ni Solomon o ang wisdom ni Solomon ng ibang tao pa. Amen? Amen. So, parang niya, no? Siya po nakakalam, kahit yung kapatid niya na hiningi yung asawa niya, yung asawa ng, anong tawag niya? Yung tatay niya, si David, hiningi po yun, no? Kasi gusto po niyang asawahin, pero na-discern ni Solomon na hindi maganda ang patutunguhan ng plano ng kanyang kapatid. Kaya kanyang po ay pinatay. Amen po? Amen. Amen po. Ang unang regalo o kaloob ng Espiritu Santo ay yung wisdom. Malalaman mo yung pananaw, parang pananaw ng Diyos. Diba? Naibahagi sa iyo yung wisdom ng Panginoon. Amen po? Kasi nasa atin nga po yung Espiritu Santo. Amen. Yung pangalawa, ano yung pangalawang regalo ng Espiritu Santo? Understanding. Sabihin mo sa katabi mo, are you understanding? Are you understanding? Pag-unawa o pag-uunawa. No? So, sabi ko doon ay mas malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng pananampalataya na nagbibigay daan sa atin o upang maunawaan ang mga pangunahing katotohanan ng relihiyon at ang kahulugan ng paghahayag ng Diyos. No? So, dito pala yung understanding. Marami pala dito yung naliligaw sa understanding. Amen po? Amen. Kasi marami na pong denominasyon. Amen po? Hindi po nila nagigyan ang katotohanan ng relihiyon. Ang akala nila, no? Okay lang yan, parehas lang naman yan eh. Diba? Parehas lang naman tayo nasa Diyos. Amen. Tinanggap ang ulo, ang katawan hindi. Amen? Ano pangyari? Diba? So, sa ating denominasyon ngayon, maabot yan na ng 15,000. Sex. Diba? Yung mga registered sa, diba? Naka-registered sila. Ang batawin sa, nag-background doon, sa sex, diba? Oo. Naka-registered sila. So, inabot na tayo yata ng 15,000 talaga na denominasyon o iba't ibang sikta ng pananampalataya. Amen? Pero ang katotohanan, isa na po ang katotohanan, ang katawan ng Kristo, iisa lang. Amen po? So, isang ulo, hindi pwedeng 50,000 yung katawan. Hindi pwede. Isa lang ang katawan. Saan pa tayo nakakita na 50,000 ang katawan? Isa na yung ulo. Ano kaya yun? Masawa kayo sa ano? Masawa kayo sa trabaho. Diba? So, isa na yung katawan. At hindi tayo magtataka kung bakit na yung mga kapatid natin sa ibang sikta, mahirap sila makaunawa ng scriptures. Bakit? Yung iba sa kanila hindi pa nakatanggap ng Espiritu Santo. Amen? Sino-sino binyagan? Hindi naman Trinitarian. Amen po? Maging templo na tayo ng Espiritu Santo kapag tayo nabinyagan ng Trinitarian form of baptism. Amen ba? Amen. Kahit ang ibang sikta sila, basta Trinitarian, hindi natanggap ng simbahan. Amen ba? Amen. Yun ang understanding na kaloob ng Diyos sa atin. Amen ba? Amen. So, ibig sabihin, hindi tayo naligaw. Kaya sabihin mo sa tabi mo, hindi ka naligaw. Hindi ka naligaw. Naligaw na ba kayo? Hindi pa. Ikaw na. Pangatlo, kaloob ng Espiritu Santo or gift of the Holy Spirit ay yung counsel. Counsel. Ano yung counsel? Counsel natin? Counsel. Tagapayo. Mabuting payo. No? O itinila ito sa tamang paghatol. No? Katulad ng Solomon din po. Diba? Yung sabi ng mga tao sa isang buong babae, ay natalon niya yan. Diba? O, nahuli namin, nakita namin.
Ha? Nag-ano sila doon? Nag-utso-utso sila doon. Di ba? Chuchu. Ay, papatayin na isa tayong babae, di ba? Yung sabi ni Solomon, tika lang. Eh, muna, imbestigahan mo natin sa kabila. Kung natin silang pagsasama, smile. Diba? Yung isa tanongin dito, kung saan na nakita. Yung isa doon, sa ilalim ng puno. Yung isa doon, sa ilalim ng ano. Ay, magkaiba na yung statement. Ibig sabihin, sinungaling. Amen? Kaya nahuli ni Solomon. Kaya, yung mga matatanda, bilib na bilib kay Solomon. Amen ba? Amen. Siya yung bata na meron po siyang gift ng gano'n. Diba? Amen ba? Amen. So tayo din po, no? Tayo din po na pinanahanan ng banal na Espiritu ay marunong din po tayo. Marunong tayo magpayo na mabuting payo. Amen? Kapag may problema yung kapatid mo, kung nagluloko yung asawa ko, ano yung papayo mo? Kung kaya niya, kaya mo rin. Hindi po, di ba? Siyempre maganda yung papayo mo. Sabi ko, ay sister, babalik rin yan. Amen? Babalik rin yan. Basta magpaganda ka lang palagi. Di ba? O huwag kang mapalusya. Ipapakita mo sa kanya. Ang ganda-ganda mo palagi. Bago-bago mo. Pag dumaan ka pa sa kanya, bago-bago mo pa. Susunod ang amoy-amoy niya sa iyo. No? Di ba? Parang sayang. Sayang. Parang iwan ko. Parang gusto mo babalik. Huwag kayo mapalusya. Huwag kayo maproblema. Di ba? Stay calm lang. Hayaan lang. Di ba? Babalik rin yan. Yung iba, babalik lang, pero na-stroke na. At least babalik. Di ba po? Di ba? Babalik rin yan. Yung mga ano lang yan eh. Yung mga kabit, ano lang yan. Pag masaya lang. Amen? Pag wala na, ewan ko na lang. Babalik talaga sa ulinang yan. Amen ba? Amen. Sana po tayo. Number 4. Pang-apat na regalo o kaloob ng Espiritu Santo ay fortitude. Ano yung fortitude? Kalakasan o katatagan ng loob. Ito po yung katatagan o katatagan ng loob o kalakasan. Hindi po ito, sabi ni Father kanina, pag malakas na ang loob pa. Kasi, nung hindi nakainom, nahiya kumanta. Parang ang yung lingkod lang rin. Ganun ang buhay ko naman. Diba? Pag hindi ako nakainom, hindi ako magkakanta sa video. Amen? Pero pag nakainom na, video nagduling-duling din mata ko, hawak na ako ng microphone. Minsan kahit yung mga nag-reserve sa iba, hindi ko bibitawan yung microphone. Kasi alam ko yung kanta. Diba? Nangagaw na. Diba? Nangyana. Diba? So, ito yung tapang, katulad po ng mga alagad. Yung mga alagad, basahin po natin yan sa Gawa chapter 4 verse 18 to 20, no? Ito po ay nagpapatungkol po kina Pedro at Juan, no? Sahin po doon, mabasahin po natin yun, no? Sa Gawa chapter 4 verse 18 to 20. Sabi po dito, kaya't muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihan, huwag nang magsalita o magtuturo pamuli tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos, hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Amen? So nakita po natin dito, no? After na natanggap nila ang Espiritu Santo, na nung sila ay takot na takot doon sa loob ng silid, di ba po? Takot na takot, nagtatago sila sa kapwa nilang Hudyo. Amen? Pero nakita natin dito, no? Na sila ay ang tapang na nila. Sinusunod din namin. Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Amen po? So napakatapang na itong mga alagad, sina Pedro, na kung saan dati katong beses na kinalo ang Panginoon. Pagkatapos ito, nagtago pa sila doon sa kwarto. Takot na takot sa kapwa nilang Hudyo. Pero ngayon, hayagan na nagsasalita tungkol kay Jesus. Amen. Amen. Yun po ang kalakasan ng loob. Huwag magtakot ipahayag ang pananampalataya. Amen po? Amen. Hindi yung pag nasa ibang ano na, ayaw na sa inyong pra-cross mo, hindi na makakain gawin. Diba? Pag nasarapan ng amo, hindi na makapagsa ng cross. Diba? Kakain na. Diba? Kung sa akin, nagdasal yung cross talaga ako. Kaya sabi ng amo ko, namataw si Salam.
Bakit ako nagsasabi ng cross? Sabi ko, ano? Alin? Plasman. Plasman, okay lang. Lit pa rin. Diba? Sabi niya, minsan, kakain na ba ako? Sabi ko, ang dami mo na pagkain dyan. Bakit? Kasi, hindi ko alam. Baka magdadasal ka pa eh. Yun. Diba? Hindi nagdadasal yun sa buhay niya. Sabi niya, ikaw, parang hindi ka nagdadasal. Ako, hindi pa ako nagdadasal. Sabi ko, kumina mo na yan. Sabi niya, ito, punta ka sa bahay para magdasal. Oo, sabi ko, pumunta ako. Pero kahit ito sa bahay, nagdadasal ako palagi. Sabi ko, ayan, ako hindi talaga eh. Pero nakita natin, no? Na kahit sila, na-appreciate nila yung parapatayan natin. Pag kilala natin yung parapatayan natin. Amen. Tapos gusto ko, nalangin ko pa yung pagkain. Sabi ko ba? Di ba ba? Kaya huwag mo katakot. Amen? Lakasan mo ang loob. Sabi mo sa tabi mo, lakasan mo ang loob. Lakasan mo yung loob. Kaya mo yan. Kaya mo yan. And number 5, na regalo ang loob ng Espiritu Santo ay knowledge. Knowledge or kaalaman. Ang knowledge o kaalaman, sabi ko dito, ang biyaya upang makita ang mga pangyayari sa iyong buhay, kaugnay sa Diyos at pag-unawa sa kalaghan ng mga bagay na nalikhang bagay at kung paano ang mga ito ay humantong sa lumikha. Yung knowledge ko na ito. Yung knowledge, ang ibig sabihin ko dito, kumbaga, kahit ano man ikaw kasalanan sa buhay mo, yung hindi mo titingnan yung mga ano meron ka, hindi ka kumakapit doon sa bagay na meron ka. Ang yaman-yaman ko na, ang dami-dami ko ng dollars. Diba? Dapat yung lahat ng meron ka, ibabalik mo sa Panginoon ng papuri. Diba? Marami kang pera. Magbigay ka sa Diyos. Damihan mo rin. Kasi marami kang pera. Diba? Hindi yung milyonaryo ka na, inuhulog mo pa rin. Katiting. Katiting na rin, katiting. Milyonaryo ka na. Diba? Dapat ang ikot din. Parang bill Diba? Katitin. Pag lumalaki ang income mo, dapat lumalaki rin ang inuupan mo. Amen. Hindi pwedeng ano yun, di ba? Steady ka lang, ganun pa rin ang binibigay mo. 26 ka pa rin, malakas na yung sahod mo. 7,000 na yung sahod mo. 27,000 lang mo ito. Sige, 26 ka lang. Katiting. Saan to 7,000 na yung sahod? 8,000 na yung sahod, ganun pa rin, 20 pa rin, 20 pa rin. Nako! Kakayanan. Diba? Lahat ng yun ay, lahat ng meron ka, hindi ka titigin doon sa bagay na titamasa mo, kundi ang bagay na iyon, paano mo ibalik ang papuri sa Panginoon. Amen. Amen. Focus to praise to the Creator, not to the created things. Amen. Number 6, nakaloob ng Espiritu Santo ay piety. No, piety. Piety. Ano ba yun? Piety, kabanalan. Kabanalan. Sa Tagalog, kabanalan. Kabanalan. Piety. 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 Paano ba tayo maging banal? Paano ba tayo maging banal? Sumunod sa Diyos. Sa Diyos, sabi ni Father, naalala ko yung sermon ni Father Martin maparamot ko. Diba? Yung tungkol namin sa Ascension, diba? Ascension. Sabi niya, paano ito makapunta sa langit? Kaya tinanong na yung mga estudyante, sabi ng estudyante, huwag magkasala o umiwas sa pagkasala. Sabi daw ng teacher, hindi pa rin. Yung mahalin mo, yung kapwa, ay hindi pa rin. Ano pa? Yung sumunod sa pamangkin ni Lord, hindi pa rin. Parang malapit na pero hindi pa rin. Sabi ni Father, ang tamang sagot ay, kung gusto mo punta ng langit, ang tamang sagot ay, mamatay ka muna. Tama, di ba? Amen. Diba? Gusto mo punta ng langit, mamatay ka muna.
magtanong. Di ba? Lahat ng sagot ng batang yun, tama talaga. Pero hindi ka makapunta sa langit kapag hindi ka mamatay mo na. Amen? Amen. Tama naman. Ano mamatay ka muna? Ano yan? Gurus body ka na agad? Hindi pa. No? Siguro taming pa yun mag-gurus body ka. Di ba? Sa ngayon, mamatay ka muna. Bago yung kaluluwa mo alis sa katawan mo. Di ba? Amen. No? Kaya maging banal. No? Hindi banal na aso sa kong kabayo. Amen? Yung pagkabanal. Parang kang nakagrabyang tao. Yung pagmamahal mo, parang pagmamahal ng Diyos sa kapwa mo. Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Love your neighbor as yourself. Amen. Amen? Number 7, last but not the least, ang kaloob ng Espiritu Santo ay fear of the Lord. Sabihin mo, may takot ka ba sa Panginoon? May takot ka ba sa Panginoon? Amen. Amen? Itong pagkatakot sa Panginoon, ha? Huwag kayo huwag kayong mag-misinterpret dito kasi marami wala dito sa simbahan. Ha? Pag tinanong mo, bakit di ka nagsisimba? May takot ako sa Diyos eh. Hindi na ako Amen? Nakisip niyo? Hindi na sa nagsisimba kasi, bakit? Kasi takot ako sa Panginoon. Kaya hindi na sa nagsisimba kasi takot ako sa Panginoon. Amen? Hindi po yun. Diba? Kung may takot ka sa Panginoon, ibig sabihin, natatakot ka na masaktan ka ang Panginoon. In what way? Sa pamagitan ng paggawa mo ng kasalanan. Amen? So, natatakot ka sa Panginoon, natatakot kang saktan ang Panginoon. Amen po? Amen. Kumbaga, kapag tayo may takot sa Panginoon, we show our reverence to God. No? Bago po tayo tumanggap ng Eucharistia, we make a reverence. Di po tanggapin ang banal na Eucharistia. Amen po? Amen. Bakit po? Kasi ang Panginoon, siya ay nabuhay, siya ay namatay para sa iyo, para sa akin. Amen po? Amen. He lives in you. And He died for you and me. Di ba? Ang tama yun, di ba po? Ha? Standing in awe of His love. Di ba? Standing in awe of your love. Iba na yun. Ibang kanta yun, di ba? Ha? He lives in you. And He died for you and me. No? So, para hindi natin masaktan ng Panginoon, ang takot natin sa Panginoon ay iwasan natin na masaktan siya. Amen. So, pamitan ng paggawa natin ng kasalanan. Amen po? Amen. So, number 2 na po tayo. The fruits of the Holy Spirit. Oh. Ilan ba yung fruit of the Holy Spirit? Fruits of the Holy Spirit. Magtatagpuan po natin yan sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Mayroon pong siyam. 9 fruits of the Holy Spirit. Ano yung unang fruit of the Holy Spirit? Love! Sabihin mo sa tabi mo, do you love me? Do you love me? Amen. Madali sabihin, mahirap gawin. Amen? Yung pag-ibig, yung pagmamahal. Amen? Kapag inagrabyado ka na, hindi na kita pati. Mukha mo lang lahat. Lahat ng ginawa ko para sa iyo. Tapos ganyan pa, ginawa mo sa akin. Pagmamahal. Ang pagmamahal dito ay katulad ng pagmamahal ng Diyos. Not emotion, but love is decision. Amen? Sabi mo sa katabi mo, o ngayon, O ngayon. ano ba yung pagmamahal mo sa akin? Ano ba yung pagwawal mo sa akin? Emosyon? Emosyon? O desisyon? O decision? Sa ayaw at sa gusto mo. Sabi mo, sa ayaw at sa gusto mo. Sabi mo Sa ayaw sa gusto mo. mamahalin mo. Mahalin mo ako. Amen. Sa ayaw at sa gusto natin. Mahalin natin. Ang Panginoon na nagsakripisyo ng buhay niya sa palagay mo kaya, di ba? Ang karapat-dapat ka kaya magpangmatay ang Panginoon para sa iyo. Di ba?
Kung yun tayo papatayan ng Panginoon na pag-ibig niya sa atin, ewan ko lang, magpakamatay kaya ang Panginoon. Diba? At tulad sa atin siguro, yung pasaway yung mga ano natin ba? Kung sino man yan, yung mga pasaway sa iyo, yung malapit sa iyo, ay, nasbigit na sa kamatayan, ay, ayaw ko na magsakripisyo para sa iyo, bahala ka na yan. Papunta ka na. Diba? Bahala ka na sa buhay mo. Iligtas ko na lang ang sarili ko. Diba? Pero ang Panginoon hindi. Diba? Sa kabila ng ating mga pagkulang sa ating mga kahinaan, nagpakamatay siya para sa iyo, para sa atin, na mga makasalanan. Amen? Amen. Yun ang pagmamahal. We reflect to the love of Christ. Amen? Number 2. Ano yung number 2 na fruit of the Holy Spirit? Kagalakan. Joy. Sabi mo, inamin yung katabi mo? Nagagalak ba yung katabi mo? Ito yung kagalakan dito mga kapatid. Ay, hindi po ito yung, ay, nanalo ako sa luto. Diba? Eh, Galak na galak ako. nakasukan. Diba? Answered prayer ako. Kaya galak na galak ako. No. Ang kagalakan dito, whatever situation you have to encounter in your life, meron ka pa rin kagalakan sa inyong sarili. Amen. You have a joy in your life. Rejoice in the Lord always. Philippians chapter 4, verse 4. I say it again. Rejoice. Amen. May kagalakan ka. Ano man ang dinadaan mo sa buhay mo, meron ka pa rin kagalakan. Amen. Hindi yung nagmumukmuk ka na lang. Amen? Oh. Kayo ba nagmumukmuk na kayo pag may problema? Noon. No? So alam niyo mga kapatid, itong mga alagad, sila ni San Pedro, at ibang kasama niya mga alagad, diba, sabi ko kanina, diba nagtatago nga po sila doon sa upper room, ay sa takot nila sa mga Hudyo. Diba? At nung pumasok ang Panginoon, eh sila po'y galak na galak, no? Hindi ba? No? At nung sila ay nakatanggap ng banal na Espiritu, babasahin po natin yan sa Gawa, chapter 5, verse 40 to 41. Ang sabi po doon, no? Basahin po natin no? Sa Gawa, chapter 5, verse 40 to 41. Sabi po doon, pinapasok nilang muli ang apostol at matapos paghagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay pinalaya. Ninisan ng mga apostol ang Sanhedrin at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng panlalait alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Biruin mo yun. Pinahagupit ka na. Galak na galak ka pa. Diba? Alang-alang sa Diyos. Diba? Eh tayo nga eh. Minumura lang tayo eh. Diba? Di na natin kayang ano eh. Diba? Alang-alang sa Panginoon. Sa pagsunod mo sa Panginoon. Eh, ikaw ay inuusig. Diba? May kagalakan ka pa kayo yun. Baka sabihin mo, eh nakakaano naman. Tawag doon. Nakapag-discourage naman maglingkod. Diba? Kapag naglilingkod ka, maraming bumabato sa iyo. Kayo ba'y binabato na? Hindi pa. Ibig sabihin, hindi pa kayo namumunga. Diba? Kapag mahal na mahal pa kayo ng mga taong makasalibutan, ibig sabihin, hindi pa kayo namumunga. Amen? Amen. Yung mga kaibigan mo, yung mga mundo, friends na friend pa rin kayo, hindi sila namalayo sa iyo, ibig sabihin, hindi ka pa rin lumalago. Amen? Pero kapag yung mga mundo kaibigan mo, pag medyo lumalayo sa iyo, ibig sabihin, nakikita nila sa iyo, namumunga ka na. Amen? Amen. Amen. Parang yata, parang alanganin pa. parang sweet pa rin tayo ng mga ano, di ba? No? Ako, yung wala yung mga ano po, mga talaga, yung mga ano lang, yung isalayaw, yung procs, medyo alaman na sa akin. Yung nakikita nila, no? Parang kakaiba. Mas na magsalita, medyo, alam mo na, tayo, pag lingkod ka na ng Diyos, pag mga hindi maganda mga pananalita, masakit sa tenga. Amen po? Amen. Masakit sa tenga. Oh,
Kaya kapag ikaw ay nakarinig ng mga panlilibak sa iyo, ng mga taong ngayon, ibig sabihin, namumunga ka na. Huwag yung nanlilibak ka dahil sa grupuhan mo. Diba? Nilibak ka dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. Amen? Pag nag-preach ka, bawal ang same-sex marriage or mga same-sex relationship. Nako, sama ng tingin sa iyo. Diba? Pinapakinggan mo kasi. Diyos gusto mo sumunod sa kalooban ng Diyos eh. Diba? Kaya sa duminya namin, kapag nawas na magsalita na ako, si Martha Julie, kanya-kanya na silang alis, kanya-kanya na silang kanya-kanya na silang dahilan. Ay, lupa na si ko. Diba? Kanya-kanya lang si Elisa. Bakit? Hindi nilang kaya eh. Pag nag-press kasi nag-group mo namin, ay bawal yan, may bawal sa bahan niya. Minsan magsalita pa, pero di kaya eh. Bakit? Kasi nag-aaral tayo, di ba? Sila hindi. I-share sa kanila, sinisir kanila yung natuwa ng simbahan. Amen po? Amen. Amen. Saan na po tayo? Number 3. Number 3, ano po yun? Peace. Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Kapayapaan ay sumasa iyo. Ito yung peace, no? Ito po yung peace ito po yung kahit ano man ang mangyari sa buhay, meron ka pa rin kapayapaan sa sarili mo. Yun po, dami ko mga problema nagdaanan, relax ka lang. No? Hindi ka aligaga. Amen po? Amen. At ang peace pa dito ay yung peace mo sa kapwa mo. Amen? Yung ayaw mo makipag-away sa kapwa mo. Diba? You want peace. Amen? Kapag may nagkasala sa'yo, patawarin mo na. Hindi pa siya umihin ng tawad, patawarin mo na. Amen? Amen. Bakit po? Sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 33, For God is not a God of disorder, but God of peace. Amen? Amen. Kahit po sa first reading po natin, di ba, yung mga apostol, nagsalita. Di ba? Dami-dami mga ibang lahi doon. Di ba? Pero lahat po sila ay may peace, ay pagkakaunawaan. Again, andoon ang presensya ng Banal na Espiritu. Amen? Amen. Hindi po sila nagsalalala doon. Shalalala in the morning. Oh, shalala in the evening. Hindi po sila nagturon. Ang salita ng mga apostol, mga native na language nila, Galilean. Pero iba't ibang lahi doon. Kanya-kanya unawa sila kung ano sinasabi ng mga apostol. Amen? Do you imagine the power of the Holy Spirit? No? Mayroong pagkakaunawaan. Amen ba? Amen. Sabi ni Father kanina, kapwa na naman tayo Pilipino, di pa tayo nagkakaunawaan. Di ba? Parehas naman tayo Tagalog, hindi naman pagkakaunawaan. Diba? Hindi porket Ilocano ka, hindi porket Ilonggo ka, Bisaya ka, marunong ka naman mag-Tagalog. Di ba ba? Amen. Kaya minsan di pa rin tayo nagkakaunawaan. Bakit? We ignore the work of the Holy Spirit in us. Amen? Amen. Kasi tinanggap natin yung Espiritu na hindi galing sa Diyos. Tandaan natin, dalawa lang ang Espiritu na gumagalaw sa mundong ito. Espiritu Santo at Espiritu Loco. Sabihin mo sa tabi mo. Sabihin mo sa tabi mo, anong Espiritu meron ka? Espiritu meron ka. Espiritu Santo o Espiritu Loco? Dalawa lang. Yan ang iba. Santo, Espiritu Loco. Sa Bisaya pa, Espiritu Tonto. Espiritu Tonto. Tonto. Dito po sa ating Ebanghelyo, Jesus instituted the sacrament of reconciliation. Amen ba? Amen. Ang mga lagat, ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Saan natin makikita yun? Only in the sacrament of reconciliation or confession. Amen. God wants to peace with us. Amen. Gusto ng Panginoon, makipag-reconcile tayo sa Kanya. Yan ang gusto ng Panginoon. Make peace. Amen. So number 4 is
patience. Pasyensya. At ano bang patience? Forbearance, katsagaan. Yung patience pala yung katsagaan. Masabi mo sa katabi mo, pasensyoso ka ba? Pasensyoso ka ba? Amen. May tsaga ka ba? May tiyaga ka ba? Sabi mo, sayang ka sa gusto mo. Ayaw sa gusto mo. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, pagtsagaan mo ako. pagtiyagaan mo ako. Pagtsagaan tayo. Amen? Number 5. Ano yung number 5? Kindness. Kabaitan. Ano yung kabaitan? Ha? Ang nagbabait-baitan ay pupunta sa langit-langitan. Amen? Anong gusto nyo? Maging mabait o maging mabait-baitan? Mabait. Tingnan. Kung gusto kong bumait, hindi ko magawa. Amen sa Pablo. Di ba? Kung sino pa yung mabait, siya pag ginawa ni Lord. Di ba? Yan ang gusto natin, hindi maging mabait. Kapag mabait ka, ginawa ni Lord. Kapag masama ka, sino ko sa iyo? Di ba? Kasi sabi ko, kung sino pa yung mabait, yan pa ginawa ni Lord. Hindi maging masama ka, para hindi ka kunin ni Lord. Di ba? Sino kukuha sa iyo? Hindi si Lord. Mag-isip na tayo. Sino yun? Ano pa? Number 6 is goodness. Kabutihan. Tama ba? Goodness, kindness, kanina, kindness. Ito ay goodness, yung kabutihan. Mabuti. Mabuti ang kalooban. Sabi mo, mabuti ka ba? Sabi mo sa tayo mo. Mabuti ka ba? Mabuti ka ba? O laging may buti? Lagi na sige. May buti. Yung kabutihan at kasamaan ay magkalaban. Amen po! Amen. Kaya maging mabuti, the choice is yours. Amen? Maging mabuti o maging masama, the choice is yours. Amen? So number 7 is faithfulness or katapatan. Amen po? Tapat ba kayo? Pag hindi tapat, tabingi. Amen? Ang tapat, pagbaliktad mo yung tapat, tapat ka rin. Amen? Kapag hindi ka tapat, tabingi. Kaya tabingi ka talaga sa karya ng langit. Amen? Kasi wala ka sa balance. Tabingi ka. Mahuhulog ka talaga. No? Kasi tabingi na eh. Kaya dapat tapat. Amen? Lalo sa mga mag-asawa, paging tapat. Amen? Sabi sa Ebanghelyo, tumingin ka lang sa iba, parang nangyayang ka na. Kaya maging tapat, straight lang, kay Mrs. lang. Diba? Pag nakita ng maganda, ay, magmanda sa Mrs. dyan. Ganun lang. Diba? Parang wala nang ano. Diba? Parang mapulong. Hindi. Papo pa rin yung asawa ko. Husband ko, papo pa rin yun. Diba? Yan ang pinakagwapo para sa akin. Wala na. Parang iba, di ba? Wala ka na yung pag-isipin, no? Pag nakita ko na maganda, iwas agad ang paningin. Isipin mo agad, asawa ko. Eh, asawa ko. Di ba? Ganun na. Hindi yung, ay titignan, siksi naman. Wow. Puti ang lips. Amen? Be faithful. Be faithful to God also. Amen? Amen. Be faithful ka sa asawa mo, faithful ka rin sa Diyos. Amen. Amen. Number 8 is gentleness. Ano yung gentleness? Kahinahuna. Ang kabalaturan ng hinahon ay bulyaw. Yung kabalaturan ng hinahon, bulyaw. Amen. Kayo ba'y nabubulyaw? Sumisigaw. Iba yung sumisigaw kasi hindi tatawag. Iba yung bulyaw. Iba, nabubulyawan. Ang bumurak ka, bulyawan mo. Iba. Kaya huwag kang hindi. Diba? Kung sasayawan mo ng Espiritu, huwag kang mangbuliyaw. Amen? Be gentle. Sabi mo sa tabi mo, be gentle. Sana po tayo. Number 9, last but not the least,
Control. Self-control. Pagpipigil sa sarili. Ito yung pinakamahirap. Ang pagpipigil sa sarili. Nagigigil na ako. Gusto ko na talagang ipalabas ang galit ko. Diba? Nagigigil ako. Diba? Ito po yung self-control ay very related, close related to discipline. No? Discipline is very related to discipleship. Amen. Self-control related to discipline, and discipline is related to discipleship. Amen. Kapag Amen. ng Diyos, you must always have a self-control. Amen. Amen. At anong gagawin natin? Kasi ang bunga ng Espiritu Santo, naalala ba ninyo yung pinto ng yung the parable of the fig tree? The parable of the fig tree, ilang beses na bumalik ang Panginoon, hinahapan ng bunga. Walang bunga. Anong ginawa? Mula ngayon, hindi ka na magbunga. At namatay ang fig tree kasi walang bunga. Amen? Kaya kapag wala tayong bunga, pag oras na natin, pag walang bunga, saan pupunta? Patay. Amen? Kaya siguraduhin natin ay bunga tayo. Amen. At ang gagawin po natin sa araw-araw natin na pamumuhay, let us invoke always the presence of the Holy Spirit. Muli po natin tawagin ang presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay. And po sa katapayan ng banal na gawain, yan Lord, patuloy ka po langit, na patuloy ka po kumilos pa sa aming buhay, bilang iyong mga lingkod, Panginoon, patuloy po kami inspired ng iyong banal na Espiritu, upang patuloy po kami na makabuhay, na ayon po sa iyong banal na kalooban, makabuhay po kami nangi, nakalugod-lugod sa iyong pong paningin. And Lord, papalain po kami lahat ng mga naglingkod po sa inyo, simula po sa aming mga kaparian, at dito po sa Salat Community, Panginoon, pagpalain kami lahat, patuloy po Lord, na inspired, pagpatuloy po kami na makasunod sa iyong pong banal na kalooban. Patuloy po palain po ang Friday Prayer Group, at ganoon din po Panginoon, pagpalain po ang lahat ng mga kaibigan, aking mga kapatid, na kanila po nilalapit po sa inyong Panginoon sa mga oras na ito. Nakasulat na po ito Panginoon o hindi Panginoon, ang kanila po mga tinataas na prayer, O Lord God. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, in the right time Panginoon, in your perfect time Panginoon, lahat ng kanila po tinataas, lahat ng kanila nilalapit po sa inyong Panginoon, nasa isipan po nila ito, O Lord God, ang kanila po nais na ilapit sa inyong Panginoon. I pray in the mighty name of Jesus, na sa tamang oras, sa tamang panahon Panginoon, ito po ay inyong pong ipagkaloob po sa kanila, O Lord. At ganoon din po Panginoon, sa lahat ng mga andugika po nila, O Lord, kaya inyo po sinabi, kapag kami ay nagbigay, ibabalik niyo po ito sa amin, higit pa sa aming inasahan, siksik-liglig at umaapaw pa. At ganoon din po, Ama, dalangin ko rin po Panginoon, sino man po ang mga sakit at karamdaman, I pray in the mighty name of Jesus, nabigay po sa kanila ang kagalingang ito, mula ulo hanggang talampakan, O Lord God. At ganoon din po ang lahat naman ng hina, diyan ang kalakasan, at ganoon din dalangin po namin ang mga walang trabaho, O Lord, na kayo po magkaloob sa tayo ng mga trabaho, ang mga walang isang Panginoon, na kayo po ang gumawa po ng paraan kung sila po ay magkakuha ng kulit ng bisa, Panginoon. At tinataas din po namin, Panginoon, ang maging kaganapan bukas, Panginoon, sa Santa Marta, ang pagdiwang po ng anibersaryo ng Saturday Prayer Group, Panginoon, ang katagumpayan ito, Lord God, na ibuhos niyo po ang iyong mga saganang biyaya at grasya nito, Panginoon, nang sa ganun, Ama, lahat po, Panginoon, na magsinalo, lahat po, Panginoon, na makatunghay sa gawain iyon, Panginoon, sila din po ay tatanggap ng siksikliglig at lumaapaw na biyaya, Panginoon. Amen. Ang sari, Panginoon, puspusin po daw siya na yung banal na Espiritu. Ang sa ganun, Ama, paghamit niyo po siya na mighty, boldly, and effectively po, Panginoon. Lord, saan po paghiwalay-walay pa sa mata, Panginoon, patuloy kami ingatan upang kami makabalik na maayos sa aming po, babalikan mga lahat, Panginoon, sa aming mga trabaho, Panginoon, at ang lahat ng mga walang visa, Panginoon, itamo niyo po sa pagkiin po ng immigration. Lord, Amen. salamat po sa lahat-lahat, sa iyo po binabalik po namin ang
pinakapataas na papuri para kapag sa pagpasasalamat sa pangalan po ng anak na si Jesus, with intercession of our Blessed Mother Mary, ever Virgin, all the angels and saints. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. O Mary, Mother of God, pray for us, sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning and is now and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. All together, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Ang pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.